Ano nga ba ang kaibahan po ng pangako ni dating Pangulong Duterte at ni Pangulong Bongbong Marcos? Pangako daw, pero ang pagkakaalam ko, pangarap lamang yun, lalo na po yung mga atat sa 20 petot na bigas. Pero pagbigyan na po natin sila. Pangako, sige pangako. Dati po, sa dating administrasyon, ba't tahimik po kayo ngayon? Dapat yun ang hanapin nyo. Yung pinangakong 6 na buwan lamang tapusin. Alam nyo ba kung anong pangako yun? Pero ngayon po, ay wala namang sinabing pangako daw talaga. Pero sige, pagbigyan po natin yung 20 petot na bigas. Aba, atat ba? Atat lang? Alam-alamin po natin kung bakit po o anong nangyari. Nabalitaan nyo nakaraan, may mga pinasara na po na bodega. Pero panoorin natin tong napakagaling po na si Jam Magno para naman matauhan itong mga atat sa 20 petot na bigas. Ito po ang video. Mag-uusap nga tayo ng masinsinan tungkol sa mga pangako ng dalawang presidente na mahal ko. Si PRRD nangako nung pag-upo niya bilang presidente sa 2016 that within 6 months, mawawala ang sa Pilipinas. Though alam natin na hindi naman nangyari, o may pagbabago, yes, sa termino niya, pero hindi talaga ito nangyari. At actually, bumalik ngayon with a vengeance, hindi po ba? At hindi niyo din po ba naintindihan na hindi ito nagawa ni PRRD dahil ang protektor ng sa Pilipinas ay kasama sa mga general na nasa PNP. True or false? Hindi ba ongoing ngayon ang investigasyon tungkol dyan? Paano naman kasi, no, na nangako nga ang presidente natin, pero kung yung mga tao sa ilalim niya, hindi naman nakikisali sa pangakong ito, paano kaya natin ito makukuha? Pero yun nga, ang presidente na talaga namang may ginagawa, laging napapasama. Katulad na rin yan ng pangako ni PBBM na gawing 20 pesos ang bigas. Pero kayo tong mga hindi nag-iisip na number 1, ang kawawa dito, actually, hindi yung nakakabili. Ang kawawa dito, kung talagang ngawang-ngawa kayo sa 20 pesos na bigas, ay ang mga magsasaka na nagsasaka sa bigas na ito. Hindi po ba? Sige, ibigay na natin yung 20 pesos mong bigas para manahimik ka. Pero let's see, paano po napupunta ang bigas from the farmlands to the market? Hindi ba through the farm-to-market roads? Hindi po ba ito ginagamitan ng langis? Pag-uusapan natin ang langis, bumababa ang presyo ng langis? 2 pesos na lang ba kada litro ang langis? Dahil nga sa awayan ng mga banyaga na hindi naman kasama ang Pilipinas pero tayo ang nadadamay. Sige nga, halos ipamigay na lang yung palay ng mga magsasaka. Hindi ho ba si PBBM ang nagpawala ng utang ng mga magsasaka na bilyon-bilyon? Diba? Isa yon sa mga ginawa niya. Pangalawang ginawa niya ay ang atasan, ang Congress sa pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez na hanapin ang mga malalaking rice smugglers, gawa ng bagong batas at ipampadlak ang mga malalaki na mga warehouses dahil tumataas ang presyo ng bigas just because langis presyo sa merkado dahil sa mga corrupt na mga opisyal, kasi alam naman natin na may corrupt at may hindi corrupt. And number 4, sa mga gahaman na mukhang pera ng mga negosyante. Guys naman, let's be practical, no? If we will look at promises at face value, you will really live a very sad life. Pero, if gagawa ka ng paraan at hindi lang isa ang iyong source of income, hindi ka talaga magre-reklamo kung ilan na ang mabibili sa 100 pesos mo kung kilo lang ng bigas ang pinag-uusapan. Pero yun nga, 'di ba? Hindi kasi talaga to dapat kasalanan ng presidente lang. It is a unified effort ng buong Pilipinas. Yep, kasama kang nagrereklamo. Kasi dapat yung nagrereklamo ka, alamin mo kaya kung may malalaking warehouse sa area mo. At siguraduhin mo yung mga malalaking warehouse na yan, hindi nagtatago ng bigas at nag-hoard. Sige nga, dun ka kaya kumato at hanapin mo yung 20 pesos mong bigas nang hindi ka nakakasagasa ng mga magsasaka na di ba dapat yun ang pinoprotektahan? Sige, gamitan mo ng logic at math and we'll see what you come up. Or, you listen to what I have to say. Why don't you look for another source of income?
Imbes na nasa TikTok ka nagko-comment ng kung ano-ano at hindi mo ginagamit ang kokote mo para maghanap ng pera. May mga isi-share ako na news after nitong video na to kasi gusto ko lang talaga kasi kayong i-remind na focus kayo sa promises ng presidente na hindi niya nagawa pero hindi niya naiintindihan ang mga pangyayari na nakapaligid dito para hindi niya sa katuparan ang isang pangako na trust me, ginagawa naman ng paraan. Okay? Naiintindihan niyo po ba? Good. Ingat! Usapang bigas na naman tayo. Marami akong nakikitang post na kung hindi mapababa ni PBBM ang presyo ng bigas, siya na lang yung bababa. 'Di ba? Yan yung sinasabi ng mga tao na kung makapagsalita about sa gobyernong ito, akala mo naman naiintindihan ang nangyayari. Okay, here's what I know. Okay? This is what is going on. Alam natin na ang taas-taas na talaga ng presyo ng bigas. It started, 'di ba, na nag-spike to 50 pesos. To 62 pesos, and if we are not careful and if the government does not do anything, it will reach 65 pesos in the coming days. However, despite blaming the president, which a lot of you are doing on social media, this is what he did. Okay? So, si PBBM, he really wants to focus on what is going on with the rice hoarding that is currently happening in the Philippines today. So, there was a surprise inspection in 3 really big rice mills in Bocaue and Balagtas, Bulacan, that was done by the House of Representatives headed by House Speaker Martin Romualdez and different congressmen plus the Bureau of Customs. Okay? So, ito ang kanilang nakita sa mga rice mill and warehouses na ito. Nag-iimbak sila ng 3 months worth ng rice supply. That is hoarding. That is unforgivable and illegal. Yan po yung nangyayari. Tinatago po, nung sinabi ko nung last video ko, ay tinatago po talaga ng mga negosyante, yung mga locally milled rice, on top of hinuhold din nila yung imported rice, tapos pina-price match nila para parehong mahal. Di ba sabi ko, tumataas ang presyo, di ba, pag may scarcity sa market. Kasi wala tayong choice, bibili talaga tayo kahit gaano pa kataas at magrereklamo lang tayo. But that is what the government is doing now. Okay? They are inspecting warehouses alongside the Bureau of Customs. Aside from the DA, aside from the House of Representatives, they are also going to penalize and file cases against these rice hoarders. On top of that, there will be stricter laws in aid of legislation kasi magsusulat ng even stricter measures to guard against rice hoarding, smuggling, price manipulation, including business people and even government officials na sangkot dito. So yan po yung nangyayari. Hindi ho kasalanan ni PBBM. Siya po ang naghahanap ng solusyon para sa problema natin sa bigas. Pero kung pag-uusapan ho natin kung may supply po ba ang Pilipinas o wala, meron po. It just so happens that because of greed, tinatago po ang locally milled rice at hinuhold ang imported rice para kunwari walang supply. So they can sell it for much higher than what it actually is. Okay? Yan po yun. Okay? The measures that are being done are, number 1, more inspections will be done. More inspections. Number 2, stricter laws will be written and passed in Congress. So, 3 congressman na po yun kanina na nag-pledge that they will be making bills for stricter rules. Okay? Which I mentioned already. And number 3, cases have already been filed because actionable po ang mga accusations on rice hoarding that is currently happening. So I hope klaro to sa mga tao. I hope that, again, uulitin ko, democracy calls for us to blame the president for everything. Sa inyo yan. But at least before blaming him for something, we also must acknowledge what the current administration is doing to help this problem. Klaro? Ingat! Ayan, sa mga nakaintindi, naintindihan nila. Yun na nga, imbis na puro ngak-ngak,
tumulong na lang. Tumulong. Hindi yung iasa na lang lahat sa gobyerno. Ito na lang. Thank you. Bye-bye.